Kasi napakalaki ng epekto ng namumuno sa paggawa ng korupsyon. Kapag nakita mo yung nakakataas sa iyo nakakalusot sa paggawa ng korupsyon, siyempre gagawin mo yan. At total nakakalusot naman di ba? Kaya nagsisimula yan sa pinakamataas. Pag nakita yung nasa pinakamataas pinapayagan o kaya gumagawa din, sunod-sunod na yan hanggang kabababaan. Sa corruption, ano naman po yung, siyempre po tumatakbo kayo bilang senador, ano naman ho yung batas na may ipapasa nyo bilang senador kung sakaling kayo po ay maluklok bilang senador? Para sa anti-corruption. Alam mo, yung tungkol sa corruption, kanya mas na palagay ko makakabigyan ng solusyon. Hindi lamang sa batas, no? Kundi sa pagpili. Kasi napakalaki ng epekto ng namumuno sa paggawa ng korupsyon. Kapag nakita mo yung nakakataas sa iyo nakakalusot sa paggawa ng korupsyon, siyempre gagawin mo yan. At total nakakalusot naman di ba? Kaya nagsisimula yan sa pinakamataas. Pag nakita yung nasa pinakamataas pinapayagan o kaya gumagawa din, sunod-sunod na yan hanggang kabababaan. So number one yan. No? Kaya behavioral yan No? So quality ng mga napipili nating namumuno sa atin. Walang batas dyan. No? Sa ngayon. No? Liban sa sana kung buo yung ating mga political parties, kasi sa ibang mga mature democracies, yung mga mas magagandang demokrasya sa ibang bansa, yung mga political party ay totoong institusyon para sa politiko yan. At bago nila iharap yung mga leader na gusto nila para sa bayan, medyo sinasala nila sa loob ng partido yan So merong parang screening in the beginning. Dito sa atin walang ganyan. Yan ang number one. Number two naman, sa corruption, kailangan nilinawin natin ng gusto yung mga patakaran. Kasi pag malinaw sa taong bayan, ang mga batas, ang mga regulasyon, mas mahirap ang corruption. Kasi dito sa atin, kung minsan may mga regulasyon tayo, mga lawyer lang ang nakakaintindi. So napipilitan kang either kumuha ng lawyer o magbigay ka para pagaanan ng konti ang pagtakbo ng iyong mga papeles, for example. So yun. Hindi ako nakakaisip ng masyadong batas dyan No? Ang tinitingnan ko dyan mga procedure. Pwede natin gawin. Kung paano susolusyonan, sir? Ang batas lang na naisip ko yung law on political parties. Para maiayos natin yan. Dito naman po, sir, ito ang medyo umano sa akin. Itong social democracy, pwede nyo po bang ipaliwanag para mas maintindihan po ng ating mga kababayan ang patungkol? Alam mo, yung social democracy ay dalawang bagay ang pinaka-importante dyan. Unang-una, yung sinasabi na sa mga social democrat, ang pinakamahalaga na yaman ng isang lipunan ay yung taong bayan. At kaya dinudugtungan yan na kailangan, kung talaga iyan ang pinaka-importante mong yaman, yan ang aalagaan mo ng gusto. Kaya ang pagtingin ng social democrat sa mamamayan na pinupunla pa lang, inaalagaan na. Yun ang tinitingnan ng mga social democrat. At pagdating naman sa lipunan ang tinitingnan ng social democrat, yung may isang patakaran na kung pwede, kung anuman ang policy, batas, o pag-uutos na gagawin mo para sa mga kababayan, ang una mong iisipin yung tinatawag na common good, makakabuti ba para sa lahat yan? Yun ang tinitingnan ng social democracy. Sa tingin ko, yung dalawang bagay na yan ang pinaka-importanting elemento ng social democracy. Common good, tsaka ang taong bayan ang pinaka-yaman ng lipunan. At meron nga tayong meron tayong secretary dyan na hindi ko alam pero property siya pero parang hindi yata naayon sa kanya yung laging sumisigaw. Yung lawyer na 2 beses na disbar, pero ayan na natin yun.
ano po ba yung mga maaring batas po na ano nyo po bilang kapag kayo po ay naihalal bilang senador? Oo. Alam mo, pinapangarap ko sana yung tungkol sa first world na nagtataka tayo kung bakit para bang hindi gusto ng mga politiko natin na tayo maging isang prosperous at isang mayamang bansa at maginhawa sana ang buhay ng ating mga kababayan. Hindi man natin masyado nadidinig yan no? Pero sa tingin ko, may mga makakaabala kung talagang itutulak natin yung pagiging first world. May mga suliranin tayo makakaabala. Kaya sa ngayon, kung ako'y umiikot sa mga kababayan natin, 3 bagay ang aking mga pinapaliwanag. Unang-una, ang tingin ko, kaming mga politiko na dapat siyang namumuno sa bayan, para bang mga politiko pang nakakaabala sa kung pauunlarin natin ang bayan o pagiging first world, parang politiko pang nakakaabala Kaya medyo ipinapaliwanag ko sa mga kababayan natin ang kahalagahan ng politika, ng pamumulitika at ng mga klase ng politiko na meron tayo sa Pilipinas. Napapansin natin na kung titignan natin yung mga ibang bansa, yung mga demokratiko rin, pagka maganda yung kanilang pamumulitika at saka politiko, umuunlad ang bayan. Kaya tinitingnan ko yung bakit ba pahirap itong bayan natin. Kung titingnan mo, yung uri ng pamumulitika natin at politika natin, kung ikukumpara mo doon sa mga mauunlad na bansa, magkaiba. Kabaliktaran Kabaliktaran ang nangyayari dito sa atin. Kaya sana, pakiusap, kami mga politiko dapat magbago na Pag-aralan natin ang tamang pamumulitika. Yan ang ginagawa ko sa pangangampanya ko sa labas na pinapaliwanag ko sa mga kababayan natin. Importante ang politika. Importante na sumali tayo dyan. At ipakita natin yung mga hindi dapat na ginagawa. Yan ang aking ginagawa pag umiikot ako. Isa yan sa mga issue na gusto kong bigyan ng diin. Pangalawa, yung ating pagkain. Mabuti naman kasi nakapasyal ako sa Isabela, sa Cagayan Valley. Dinalaw ko na rin yung North Cotabato, yung Cabacan area. Yan ang sinabi sa akin, yan mga rice granaries natin. At sabi sa akin ng mga taga-Cagayan at Isabela, sa katotohanan lang, kung talagang aayusin, kaya nilang pakainin ng buong Pilipinas ng palay, yung palay na tinatanim lang. Kaya pakainin yung buong Pilipinas. At pwede pang may sobra na pwedeng ibenta sa labas. Pero nagtataka naman tayo bakit ang ating nagiging direksyon sa kasalukuyan when it comes to our food. Gusto natin binibili sa abroad yung lahat ng kinakain natin, di ba? Yan ang nakakasira sa prospect na maging maayos ang ating mga rice granaries. Ang sabi nila, yung pag-i-import ng bigas, yan ang nagpapababa sa presyo ng palay. Kaya nga, sabi ng mga magsasakay, paano kami magtutuloy na magtanim ng palay kung magtatanim kami, lugi naman. So kung ikaw naman ang nasa pwesto nila, hindi ba? Hindi tama yung nagnenegosyo ka ng lugi. Di ba? O kaya nga po yung ibang magsasaka natin, imbis na magsaka, nagko-construction na lang. Kasi lugi na nga sila. Iba naggiginto. Oo, tama. Kung yung iba pumipila sa ayuda. Tama. Unang-una na yan. At yun nga, ang magandang sinabi dito ni Sir. Alam niyo Sir, may napansin ako Kasi mas maalam pa kayo sa DA natin. Hindi naman. Kaya lang, alam mo, kapag 10 taon ka sa kabinete, alam mo, lalo na nung panahon namin na masipag ang presidente, talagang maraming natututunan sa bawat cabinet meetings, no? Lagi yan nagkakaroon ng presentasyon. At saka dahil National Security Advisor din ako, yung mga importanteng suliranin ng bansa, medyo humaharap ako. Kapag may mga meeting yan, may mga pagtatalo-talo, pinakikinggan natin. At napakainit ang tungkol sa agrikultura dahil pagkain ang pinag-uusapan dyan sa ngayon nga, na-focus tayong bigla dahil hindi ko maintindihan kung bakit sa halip na mamili tayo kunyari sa Isabela ng bigas o kaya sa Mindanao, bakit pupunta po tayo sa Vietnam
at saka sa Thailand. Doon tayo namimili ng bigas ngayon eh. At saka napakasaklap na madinig na tayo ang pinakamalaking importer ng palay ngayon at bigas sa mundo. Number 1 importer tayo. Eh, alam na alam natin kung paano tayo magtanim ng palay, di ba? At nakita ko yung lawak ng teritoryo na pinagtataniman natin ng palay. At pati ko, iisa lang ang sakit ng ulo ng mga magsasaka. Ang presyo ng palay. At yan ay bumabagsak kasi nga nag import tayo sa labas. Kaya katanungin mo ako anong batas ang gagawin natin dyan. Dapat gumawa tayo ng batas that will guarantee, no? Kailangan may garantiya na yung pagtatanim ng palay ay hindi pa lugi. Dapat kung kailangan mag-subsidy tayo para ayusin natin yung presyo ng palay. Otherwise, yung mga magsasaka natin, hindi na tatanim ng palay. Eh di, ang mangyayari talaga mag-i-import tayo. I-import na. Ay sa panahon ng kaguluhan, at nakikita natin na pwedeng mangyari sa region natin yan. Sa Pilipinas, sa Taiwan, mga kapitbahay. Kung sakalit magkagulo, kahit marami tayong pera, ay sino magbebenta sa atin? Siyempre, tatago muna nila yung kakainin nila bago ibenta sa iba. Yan ang kinakatakutan ko eh.